So, yun, good morning. Welcome again sa panibagong vlog natin. For today's video ay tayo po ay magte-test ng mga IC, no? Ito yung mga IC na tinetest natin. Pero gusto ko lang i-share sa inyo kung paano yung ginagawa kong pag-test ng mga IC. Kagaya nitong mga nabunot natin na mga itatry pa natin i-test ito, no? So binunot natin sa mga board. So kailangan natin i-test kung talagang although alam natin ito yung mga sira, pero ang iba kasi try pa natin i-test yung mga binunot natin doon sa mga okay naman at yung board lang mismo ang nasunog. So ngayon ang gagawin po natin is meron tayong isang board na mapapansin nyo puro socket, no? Puro socket ang nilagay natin kasi ito yung test board natin. Ito yung test board. Kung mapapansin nyo, kung ipag-compare natin dito, no? Ayan, wala pong socket ng ibang mga pyesa. Pero ito po, meron na pong IC socket na pwede tayong maglagay ng mga IC, ano? Ipapatong lang po na natin, no? Hindi na natin siya bubulutin. So ito po yung ginawa nating test board. Tara. So first is ito nga, meron na tayong test board, no? Meron na tayong test board. So ang gagawin lang po natin is ilalagay na natin yung mga IC, maraming IC. So ganito lang yan. So titingnan lang natin, no? Itong tanda. So kailangan tapat-tapat. Okay. So simple lang po, no? Yan. Kailangan ma-align natin maigi yung mga paa para hindi bumaluktot. Okay, sa mga newbie, so ganito lang po yung pagte-test natin, ano? So ingatan lang yung paglagay, no, ng IC, baka bumaluktot yung paa. Alright, so ito naman po yung isa. So ito yung binubunot natin, no, pinapalitan natin. At para sigurado tayo, kasi madalas po na ito yung masira, naglagay na lang tayo ng IC socket. Kagaya ng ginawa natin na binunot natin yung IC, no? Ito yun, binunot natin yung IC dyan. So naglagay tayo ng ganito, IC socket. Alright, so ipapatong lang natin yung IC. Ipapatong lang natin yung IC. Ayan. So kailangan naka-align. Ayan. Okay. And then, yun, no? Okay. Then ilagay natin ulit itong isa. Okay. Itong isa ring A-Pro programmable logic IC. Yan. So ito, ang kainaman lang kapag naka-IC socket na siya, no? Kasi madaling bunutin, no? Madaling bunutin. Ayan. Ayan. Madaling ipalit. Unlike pagka naka-inboard, no? Inboard, so maraming proseso, tatanggalin mo, no? Ayan, tatanggalin mo yung mga tingga na yan. Tapos gagamitan mo ng hot air para mabunot mo po yung buo yung IC. Okay, yun yung mga technique. So unlike pag naglagyan na natin ng IC socket, madali na lang siyang bunutin, madali na rin siyang isalpak. Halimbawa, kung ito po ay pumalpak, no? Sampulan natin ng isang IC, no? Ito ay version 7. Yan, version 7. Okay. Anyway, pa-power on muna natin ito. Okay, tingnan nyo ito. Itong mga LEDs, no? Titingnan ninyo para makita natin yung configuration. Alright. Ayan. Okay. So, naka-power on. Ayan. Kailan umilaw to? Ilaw. So pag mag-orange, yun, so okay yung configuration niya, umilaw. Ngayon ilalagay natin yung sirang IC. Sample lang po ito, kasi marami ho tayong itetest na IC ngayon. Yung mga ito, ang dami, kasi lalo na't wala ho tayong nabibiling online na. So ito, yan, meron tayong dalawa, parehong version 1.7. So itetest natin. Okay, ito yung buo. Okay,
Ito itetest natin. Kaya niyong kainaman kapag nagtetest ka ng IC at naka-socket na, madaling salpak, madaling bunutin, madaling palitan. Okay? So, power on. Ito, power on natin. Makikita niyo. So, ayan. Okay. Ayan. Tingnan nyo. Yung configuration niya. Walang power ito. So, ibig sabihin, may problema po itong EEPROM. Ito yung isang IC, no? Naka-intent lang sa kanya. Okay? So, wala pong power, no? Babalik po natin. Tatanggalin natin. Tanggalin muna natin yung power. And then, bubunutin natin. So, ganun po mag-test man, no? Madali. Ayan. Bubunutin mo lang. Alright? So, kailangan pantay lang yung paa. So, ito po yung sira. Lalagyan natin yung buo. Titingnan nyo yung pagbabago. Oops. Ingat lang. Baka bumalaktot yung paa at mabalik. So, okay. So, wala ngayon. Lalagyan natin yung power. Ayan. Kung mapapansin nyo, nagbiblink yung power niya. Ito. Pero yung kanina ay hindi. So, maganda po na meron tayong test board para dito natin makita, ano, makapag-test ng mabilisan ng mga sirang IC. So, ito, shinare ko lang na kailangan pag nagre-repair ng mga ganitong maraming IC, meron dapat tayong test board. Okay, ni-repair ko ito, binunot ko yung dapat mga sira, pinagpapalitan ko. At ito na ngayon yung buo. Alright.